Samantala, 200 milyong piso ang hinihingi na danyos ng pamilya Laude sa kampo ni Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa kasong pagpatay kay Jeffrey Laude. Para sa karagdagang detalye, may live report si Jay Savali. Jay? Jiggy, 200 million pesos nga ang hinihinging danyos ni Marilu Laude kapalit ng pagpaslang sa kapatid niya si Jeffrey Jennifer Laude. 100 million pesos daw para sa moral damages at 100 million pesos para hindi na raw pamarisa ng mga dayuhan ng ginawa umano ni US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Umaga nang sumalang sa korte si Marilu. Para naman sa kanilang inang si Nanay Julita, walang anumang halagang maging buhay pa ni Pemberton ang pwedeng ipalit sa buhay ng kanyang anak. Hindi raw kayang tumbasan ng anumang bagay ang pagtawag, ang pagyakap at halik ng kanyang anak sa kanya. Naging emosyonal daw ang tagpo sa loob ng korte dahil habang nagkikwento si nanay ay umiyak ito lalo't nanunumbalik daw lahat na nangyari sa kanyang anak. Hindi na nag-cross-examine ang kabilang panig ng sumalang si Nanay Julita nitong hapon. Kaninang umaga rin ay nagsagawa ng rally malapit sa Olongapo Hall of Justice laban sa EDCA, ang mga miyembro ng Kulusan para sa pambansang demokrasya ng Pilipinas. Kaya maaga pa lamang ay nakakalat na ang mga pulis sa paligid ng Olongapo Hall of Justice. Bitbit ng ilang pulis ang bakal na harang na kanilang inilagay sa magkabilang pasukan ng kalsada sa harap ng Hall of Justice. Ilang oras ang nakalipas, dumating na rin ang mga miyembro ng Kilusan para sa pambansang demokrasya ng Pilipinas. Bitbit nila mga placards, bandera at tarpaulin na nagsasaad ng kanilang pagtutol sa EDCA. Isinisigaw din ng grupo ang Scrap DFA Now at Justice for Laude. Kung wala raw kasing EDCA ay hindi sana napas lang si Laude. Kaninang umaga ay tinapos na rin ang cross-examination kay Police Chief Inspector Edmar De La Torre, team leader ng SOCO na rumisponde sa crime scene. Chigi? Maraming salamat, Jay.